ka ng Diyos, huwag kang papayag na hindi mo ipagmalaki yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga po sa inyo, nung gumising ka lang ng madaling araw, may lakas ka at may panibagong hininga ka at talagang, thank you Lord, may panibagong hinga at lakas, napakasarap at napakabuti ng Diyos na ibinigay sa ating mga buhay. Kasi marami po sa panahon ngayon, di ba, merong hindi na po nagigising, merong hirap huminga, pero alam niyo po, kabutihan ng Diyos bilang tayong mga anak niya, lagi tayong tagumpay. Victorious tayo pagdating sa Lord. Kasi bakit po? Di sabi po diyan, pananampalatayang may tagumpay. So, ibig sabihin yan, lagi tayong may tagumpay na lalo na natanggap mo ang ating Panginoong Hesus. Bakit po? Bilang isang pananampalatayang may tagumpay, hindi na kasi hindi na parang kalooban ng Diyos ang isang tao ay mahirapan o parang mahirapan o hirap o mahirap sa buhay kasi ang bilang tumanggap sa Diyos, mananagumpay ka na. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tagumpay na tayo. Tagumpay na tayo. Hindi na tayo talunan. Hindi na tayo talunan. Ano yung katabi kung talunan mo siya? Ano sagot? Hindi. Ano po tayo? Tagumpay. Ano po tayo? Mananagumpay po tayo kasi hindi na kalooban ng Diyos na tayo ay mahirapan. Amen? Sabi diyan, God does not plan for us any defeat. Hindi na plano ng Diyos o hindi na pinapayagan ng Diyos na tayo bilang anak niya ay madipit pa muli. Amen? Kasi kung si Jesus, kung titignan po natin, ang ating Panginoong Hesus, di ba po, sa kabila lahat ng hirap na kanyang dinanas, lahat ng mabibigat na pagsubok na dinanas ng ating Panginoong Hesus, sa kabila ng ipinako siya sa krus, sa kabila ng binugbog si Jesus, pero alam niyo po, ang Lord, nadipit po ba? Hindi po, di ba? Siya ay naging mananagumpay pa. Amen? So, dapat bilang ikaw ay anak ng Diyos at tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, our God is a victorious God. Dapat ang mga anak ng Diyos daw po ay dapat, yung mga anak daw po ng Diyos, yung mga tagasunod ng ating Diyos, dapat ay mananagumpay din. Kung si Kristo ay nagtagumpay sa gitna ng pagsubok niya sa krus, bilang ikaw ay anak ng Diyos, ay mananagumpay ka na rin, kapatid. Kaya tanungin yung katabi, talunan ka ba? Talunan ka ba? Ano sabi? Hindi po. Tingnan mo nga yung mukha niya, baka mukhang talunan. Mukhang talunan ba o mukhang mananagumpay? Amen! Lahat tayo ay mananagumpay! Amen! Lahat tayo ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po niyan, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay muling matipid. So, ibig sabihin niyan, para patuloy daw po tayo na laging mananagumpay sa mga gawa ng kaaway. Dapat ito daw po ang lagi nating isa pamuhay, kumbaga ang tawag doon i-attitude natin, o kumbaga parang ito yung itanim mo sa puso mo. Sabi po dito, para ikaw daw po ay mas lalong mananagumpay at patuloy kang mananagumpay ng ating Panginoong Hesus. Anumang laban sa buhay, anumang pagsubok sa buhay, para ikaw ay laging may tagumpay, ito daw dapat gawin natin. Number 1, lagi kang nakatingin kay Jesus. Amen? Sabi kahit anong pagsubok, dapat lagi kang nakatingin kay Jesus kasi bakit? Tagumpay ka na eh. Mananagumpay ka na bilang anak ng Diyos. So dapat, para mas lalo daw po tayong tagumpay, lagi kang nakatingin kay Jesus. Na kahit sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng hirap, dapat nakatingin pa rin kay Jesus. Bakit po? Kasi di ba minsan tayong mga nanay, no? Di ba po minsan pag tayo may problema, nakakalimutan na natin tumingin sa Jesus. Minsan nakatingin na tayo sa ating problema. Totoo po ba? Uy, aminado sila. Totoo po yun. Amen? So, dapat daw po pala, para tayo ay laging matagumpay, dapat lagi tayo nakatingin sa Lord. Na kahit anong hirap ng pagsubok mo sa buhay, dapat ang Diyos ang lagi mong titignan. Konting testimony lang po. Itong ginagawa ko itong topic na ito, habang ginagawa ko po siya, grabe yung atake ng kaaway. Yan, konti lang po, para ano. Grabe po yung atake ng kaaway kasi merong ginawa yung kaaway na parang
pumapasok na hindi ko alam na paano ko siya ipipreach. Paano ko sasabihin na mananagumpay ako kung ako mismo ay nadaya ng kaaway. So, ibig sabihin, habang ginagawa ko po ito, may nangyari. May nangyari po sa bagay na to. Tapos, hindi ko na siya itinuloy talaga, hindi ko na siya talaga ginawa. Pero nang dumarating, papalapit na yung Sunday, biglang, gusto ng Lord, gawin mo yan. Gawin mo yan. So, ang ginawa ko po, habang ginagawa ko siya, tapos nakikita ko po yung mga bagay na tinatype ko po, nababasa ko, sabi ko, Lord, paano ko to ipipreach, Lord, kung ako mismo, Lord, natalo, sabi ko. Pero sabi ng Lord, bilang ikaw na talunan, pero ako naging panalo. So, bilang ako tinanggap mo bilang Diyos, mananagumpay ka na rin. So, kasi meron po sa atin kasi minsan, hindi natin masasabing perfect po tayo. Minsan nadadapa rin po tayo. So, sa pagdapa po natin, bangon lang. Amen? Kung ikaw nadapa, bangon lang. Yun yung sinabi sa akin ng Lord. Sabi ng Lord, anak, kung nadapa ka o nadahaya ka ng demonyo, bangon lang. Bangon lang. Sumunod ka. Kasi sabi po dyan, ang tagasunod na Jesus, sabi po dyan, ang tagasunod daw po ng ating Diyos, ay mananagumpay na. So sabi ko, sige po Lord, sunod po ako. Hindi ko po yung sabihin kasi magiging marites po tayo. May bagay po na nangyari na talagang ginulo ako ng demonyo. So sabihin natin na-distract ako ng demonyo sa bagay na yun. Pero yung pala, may purpose kung bakit nangyari yun. Kasi pinakita ng Lord na dapat ay mananagumpay tayo bilang ikaw ay tagasunod ng Diyos. So ang bagay na po yun, para tayo daw po ay laging mananagumpay, dapat lagi tayo nakatingin sa Diyos. Kasi sabi po sa Hebrew chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So dapat daw po bilang ikaw ay nakatanggap sa Diyos, dapat nakatuon na daw po ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Katulad nga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po alam na ako'y nadahayan ng kaaway dahil sabihin natin may konting galit, nagalit, parang umilit yung ulo, habang yun po yung nangyari, pero hindi ko naisip sa isip pa. Kasi sabihin nyo, ay ganun ko pa na sister. Yan. So, ibig sabihin po yan, dapat pala sa ganung maliit na bagay na may pinaparating sa atin o binabato sa atin ng kaaway, dapat pala nakatuon ka pa rin kaya sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Para at least, kasi pag yung paningin natin nakatuon sa ating Panginoong Hesus, sa Kanya nakasalalay ang buhay mo, ang espiritu mo, at ang pananampalataya mo. So dapat pala tayo ay laging nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus kasi ang nakasalalay yung pananampalataya natin doon. So ibig sabihin pala, hindi tayo magiging tagumpay kapag tayo po ay hindi nakatuon sa paningin ng Diyos. Yung pananampalataya natin gumaganyan-ganyan. Amen? So dapat bilang isang anak ng Diyos, dapat hindi na yung problema ang tinitignan natin. Sino po dito yung pag may problema, tinitignan niyo yung laki ng problema niya? Wala po. Wala po kayong problema. Ay, praise God. Wala po dito may problema. Pero ano po ginagawa niyo sa problema niyo? Tinatawanan niyo po ba yung problema niyo? Sinasangguni sa Lord? Tama po? Ano pa po? Bilang kasi na ikaw ay nakatuon sa paningin mo sa ating Panginoong Hesus, huwag mo nang titignan yung laki ng problema mo. Amen? Sabi nga po sa kasabihan, kung ang problema daw po natin ay kasing laki ng barko, tignan mo naman daw yung Diyos mo na kasing laki ng dagat. Kaya sabi, bilang ikaw ay mananagumpay, huwag mong tignan yung laki ng problema. Sabi nga, tawanan mo ang iyong problema. Parang si Sisa. Parang
Pero sabi ng Lord, kailangan mo siya ipagsigawan. Kasi hindi natin masasabing makapangyarihan ng Diyos kung hindi natin na-experience. Amen? Sabi nga po, tignan ang laki ng problema. Kasi sabi diyan, our battle is not by flesh and blood. Ibig sabihin, huwag mo titignan ang problema mo o lalagyan mo yung problema mo para sa flesh lang. Huwag daw po eh. Kasi sabi, our battle is not by our own strength. Hindi lang sa kalakasan mo rin. Hindi ka makikipag-battle dahil sa alaman mo o sa kalakasan mo. Sabi po dyan, our battle is spirit against spirit. Ibig sabihin, yung battle natin, yung labanan natin sa espiritu. Bakit po? Kasi yung nilalabanan natin, yun yung espiritu na against sa ginagawa natin. Sino po yun? Yung nagbibigay ng espiritu, walang iba kundi si Satan. So, ibig sabihin po, hindi ang problema natin ang ating kalaban. Hindi ang ating pamilya, hindi ang ating nakapaligid. So, ang ating binabattle, ang ating nilalaban, walang iba kundi ang dyablo. Nilalabanan natin ang gawa ng dyablo. Kasi ang dyablo ang nagbibigay ng problema. So, ibig sabihin po niyan, pag ikaw nakipaglaban, huwag mong gagamitan ng laman. Huwag mong gagamitan ng flesh. Pag ikaw po ay nakipaglaban o meron kang pagsubok, huwag mong gagamitin ng sariling lakas mo lang. Dapat daw po, gamitan mo ng Espiritong nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Para bakit? Matalo natin anumang gawa ng dyablo. Ang sabi, nakatuon tayo dapat sa ating Panginoong Jesus. So sabi po dito sa Efeso chapter 6, verse 12 to 18, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadalimang umiiral. So sabi nga po dyan, hindi daw po tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi nakikipaglaban daw po tayo sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman na umiiral sa mundong ito. Amen? Sabi po dyan, sa sanglibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban, pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pagngangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso. Sabi po dyan, lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya. Kapag ginawa niyo po kasing panangga ang pananampalataya, siya ang papatay sa nagliliyab na palaso na gawa ng dyablo sa buhay niyo. Sabi dyan, siya yung gawin natin panangga, yung pananampalataya, kasi yung pananampalataya na yun yung pananampalatayang may tagumpay. Gawin daw po natin yung panangga doon sa nagliliyab na palaso ng gawa pa ng dyablo. Sabi po sa verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, kailangan daw po tayo ay laging suot-suot natin lahat ng baluti ng ating Diyos para tayo po ay magiging matagumpay po sa ating buhay. Kasi kung wala po ang ating Panginoong Jesus, hindi tayo magtatagumpay. Amen. Sino po nagsasabi dito na pag wala ang Diyos ay tagumpay siya? Akala ko may magtataas eh. Kasi na Sunday, naalala ko po, sino ang maghahabol sa atin at sino yung hahabulin natin. So, ibig sabihin hindi tayo magtatagumpay kapag wala ang ating Panginoong Jesus. Parang katulad po ni King David. Kung alam niyo po, sino po nakakalam dito na istorya ni King David at ni Goliath? Alam na po natin yun, di ba? Ito po si David, siya po ay nagpapastol lang ng tupa ng kanyang tatay at napakaliit, 11 lang po yata si David. So, si Goliath,
si David, alam niyo po, nanalo siya kay Goliath. Nanalo siya kay Goliath. Bakit? Kasama niya si Yahweh. So ikaw kapatid, kung meron kang mga problema sa buhay na higante, na katulad ni Goliath, tandaan mo kapatid, mananalo ka. Bakit? Kasi kasama mo si Yahweh. Kahit anong malaki pa yan, kahit malaki pa si Goliath, kahit sabihin mo kasing laki pa ng building lang yun, no? Maliit lang. So, ibig sabihin, kapag kasama mo si Yahweh, mananagumpay ka. Kasi bakit? Mahalaga ang pagtitiwala ng tao sa Diyos. Kasi pag wala ang tiwala mo sa Diyos, wala tayong tagumpay. Amen? So, ibig sabihin, ganito po yan, kapag nag-pray ka, i-claim mo na. Meron po ba dito na nag-pray siya sa Lord, tapos may doubt? Meron po ba? Sino po dito? Ay, meron po. Ano po yun? Yung nag-pray ka sa Lord, tapos may doubt? Meron po ba dito yung nag-pray sa Lord, tapos parang may doubt ka? Po? Yan. Siyempre, bilang ikaw ay tagumpay na anak ng Diyos, so dapat pag tayo ay nag-praise sa Lord, wala nang doubt. I-claim mo na. By faith, sabi nga, pananampalatayang may tagumpay. So, ibig sabihin, pag nag-pray ka sa Panginoon, i-claim mo na yan, kapatid. By faith, i-claim mo na tagumpay na yan. Sino po dito marami may prayer sa Lord? Taas po yung kamay. Yung iba po walang prayer. Ano man yung pinagpupray mo, kapatid, i-claim mo na yan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, i-claim mo yan, no doubt. Huwag mong limitahan ng Diyos. By faith, tutubunin ng Diyos siya. I-claim mo yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sabi po sa Marcos chapter 11, verse 24, kaya't sinabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. So, ibig sabihin, walang doubt. Kasi minsan tayo, pag nanalangin, lalo na pag may problema, may doubt. May sana. Huwag po kayo mananalangin, Lord, sana po, ibigay niyo po sa akin ito. Huwag na po sana. Kasi pag may sana, may doubt po yun. I-claim, Lord, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, anumang aking ipinanalangin, Lord, itinataas ko sa iyo, kiniklaim ko to sa pangalan mo, in the name of Jesus. I-claim mo na yun. Ibig sabihin, huwag mong lilimitahan ng Diyos. Kasi bakit? Sabi nga, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo, matatanggap nyo iyon. Sino po naniniwala? Yung panalangin niya sa oras na ito, matatanggap niya. Sino po dito may karamdaman? I-claim niya po na pinagaling na kayo ng Lord. Sino po dito walang pera? Ay, lahat po tataas dyan. I-claim mo na pag-uwi mo, may laman na ang puso mo. Sabi nga ng Lord, hingin mo sa panalangin at i-claim mo na natanggap na yan. So, ibig sabihin niya, mananagumpay ka ng anak ng Diyos. Amen? So, tingnan mo daw po yung laki ng Diyos. Huwag mo titignan yung laki ng problema mo. Tignan mo ang laki ng Diyos at ang magagawa niya sa buhay mo. Sabi po dyan, tignan mo daw yung laki ng Diyos at tignan mo yung magagawa ng Diyos sa buhay mo. So, ibig sabihin, don't limit God. Huwag mong lilimitahan ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kung diba, kung titignan po natin, kung maalala niyo po yung istorya ni Pedro. Ito po si Pedro nang lumakad po siya sa tubig. Yan. Sino po yung nakakaalam ng istorya po ni Pedro? Nang ito po si Pedro ay lumakad po siya sa tubig. Ginawa po ni Pedro kasi parang nilimitahan niya yung kapangyarihan ni Yahweh. Nilimitahan niya yung kapangyarihan ng ating Diyos. Kasi nang lumalakad po siya sa tubig, tumingin siya sa hangin. Tumingin siya sa hangin. Yung pagtingin niya sa hangin, kasi kung titignan po natin, di ba nasa bangka po sila? Sa bangka po sila, di ba si Jesus ay naglalakad sa tubig? So,
Ito pong si Pedro, tinignan niya kasi yung lakas ng hangin. So, ibig sabihin niyan, hindi siya nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito si Pedro ay lumubog. Sabi nga po sa Matthew chapter 14, verse 28 to 32. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagapin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit? Sabi po ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Ano po dito? Tayo po sa buhay po natin, maraming problema. Amen? Marami tayong pinagdadaanan o marami tayong sinusuong na problema sa ating buhay. Pero dahil pag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, huwag mong titignan. Kasi si Pedro, nang lumakad po siya sa tubig, tinignan niya yung hangin, yung lakas ng hangin, yung lakas ng alon. Alam niyo po ba sa buhay natin, yung lakas ng hangin, yun ang mga problema natin sa buhay. Yung alon sa dagat, yun yung problema natin sa buhay. So dapat bilang ikaw mananampalataya ng Diyos, huwag mong titignan yung hangin, huwag mong titignan yung alon, kasi pag tinignan mo yung alon ng dagat, yung hangin na napakalakas, lulubog ka, kapatid. Lulubog ka, hindi ka magtatagumpay. Parang si Pedro, tinignan niya kasi yung hangin, tsaka yung malakas na alon. Parang hindi siya nagtiwala, nag-doubt siya sa kapangyarihan ng Diyos. Binigyan niya nilimitahan niya ang Diyos sa kapangyarihan ng Diyos po doon. Pero alam niyo pa, bilang ikaw ay anak ng Diyos, anumang pagsubok na dumating sa iyo, huwag mong titignan. Sabi nga, focus on God. Tumingin ka lang sa Panginoong Hesus. Dapat nakatuon ang ating paningin sa Diyos. Kasi pag nakatuon ang paningin natin sa Diyos, anumang malakas na alon, anumang malakas na hangin, hindi ka magigiba. Amen? Kaya sabi po dito, huwag mong tignan ang laki ng pagsubok, tignan mo ang laki ng Diyos sa buhay mo. Sabi po dyan, huwag mong tignan ang laki ng pagsubok, kapatid. Bakit tignan mo ang laki ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. Yan daw po ang mananagumpay ng anak ng Diyos. Hindi tinitignan ang pagsubok. Amen. Sino po dito lagi tinitignan ang problema? Wala. Praise God. Sino po dito yung pag walang pera hindi nagiginit ang ulo? Wala rin po. Praise God. Sino po dito pag walang maisaing hindi nagiginit ang ulo? Wala rin po. Praise God. Parang hindi naman kasi nakakasagot. Minsan yan po yung simpleng problema sa isang tahanan. Tama po? Yung umaga pa lang, pagbukas walang bigasan mo, simot. So siya nag-amen. Yung pagbukas mo pa lang sa umaga, diba? Pagbukas mo pa lang ng bigas, ay bigas. Yung nagyanan ng bigas, diba pati mo, nakita mo, diba pinapahalata mo walang naman yung bigasan natin. Diba po, yung parang, aga-aga, wala na naman yung bigas ko, wala akong maisain. Diba parang nagda-doubt na tayo sa kabutihan ng Diyos. Pero sabi nga, kahit walang naman ang bigasan mo, sabi nga po dyan, huwag mong tignan ang laki ng pagsubok. Wala ka lang bigas, huwag mo, hindi malaki yun. Wala lang naman yung bulsa mo ngayon, hindi malaki yung pagsubok yun. Sabi nga po, tignan mo ang laki ng Diyos na magagawa sa buhay mo. Bilang anak ng Diyos, tignan mo ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Number 2. Para daw po tayo maging matagumpay sa harapan ng Diyos, sa gawa ng dyablo, malaman mo ang posisyon sa harap ng Diyos.
Ibig sabihin po niya, malaman mo kung ano ang posisyon mo sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? Kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, ang buhay mo, ikaw at ang buhay mo ay anak, kumbaga, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, ikaw ay anak na ng Diyos. Amen? So, dapat malaman mo kung ano ang posisyon mo sa harap ng Diyos. Bilang ikaw ay anak na ng Diyos at tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin yan. Po? Mananagumpay ka. Amen? Tinanggap mo na ang ating Diyos eh. Tinanggap mo na si Jesus eh. Sa buhay mo. So, ibig sabihin, anak ka na ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat malaman mo ang posisyon mo bilang anak na ng Diyos. Walang anak ng Diyos na talunan. Kahit wala pa naman ang lagyanan ng bigas mo, hindi ka talunan, kapatid. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Baka mamaya merong magdala sa'yo isang kaban. Amen? Sabi nga po sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, pag alam mo ang posisyon mo sa harapan ng Diyos at tinanggap mo ang Diyos at sumampalataya ka sa Diyos, bibigyan Kanya ng karapatang maging anak. So, ibig sabihin, kapag tinignan mo ang lagyanan ng bigas mo, halimbawa, tinagahan ng bigas, tinignan mo, isang butil na lang. Nakita mo isang butil na lang. Lord, anak mo ko, Lord. Mananagumpay ako. Sabi mo nga po, Panginoong Hesus, ano man ang hingin namin sa panalangin, i-claim na namin na natanggap na namin iyon. So kapag nakita mo ang lagyanan mo ng bigas, isang butil na lang, Lord, magpapadala ka, Panginoong Hesus, ng isang kaban na magbibigay ng pagpapala sa mga anak mo. Bakit? Anak ka na ng Diyos eh. Walang anak ng Diyos na talunan. Walang anak ng Diyos na nauubusan. Amen? Sino po dito yung anak ng Diyos na nauubusan? Wala. Ba't si Sister Shin nag-amen? Ubus na yung bigas. Proud na proud. Amen! Saan na tayo? Yan. Pag anak ka ng Diyos at tinanggap mo ang Diyos, mapalataya ka, ibig sabihin niyan, may karapatan ka na maging anak ng Diyos. Bakit? Siya na yung tatay natin. Amen? Siya na yung tatay mo, ikaw na yung anak ng Diyos, siya na yung tatay ko, siya na yung tatay mo, lahat tatay natin ang ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin dyan, kapag ikaw ay tatay mo na si Jesus, ikaw ay anak na ng Diyos. Amen. Sino po dito gusto niya? Sana po walang magkamali. Sino po dito? Parang ayaw ko na magtanong. Sino po gusto niyo? Ang tatay niyo si Jesus o ang tatay natin ang Diablo? Ay, praise God! Walang nagkamali sa pangalan ng ating Panginoong Jesus! Hallelujah! Akala ko may magsasabi, ang tatay namin ang Diablo in Jesus' name. Yan. So, ibig sabihin po niyan, pinapatawa ko lang po kayo. Kasi masyado na po kayo seryoso. Kabay ganun, no? So, ibig sabihin siya na po yung tatay natin. At tayo po ay anak na ng Diyos. So, ibig sabihin po niyan, lahat ng nais po ng ating Diyos Ama sa ating buhay, bilang tayo anak na po, at tayo bilang tatay na po natin ang ating Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng nais ng ating Diyos Ama sa ating buhay ay para sa ikabubuti ng kanyang anak. Amen. Sino po dito na meron po ba kayo nabalita na isang tatay ikakapahamak ba ang nais niya sa kanyang anak? Wala po, diba? So, ganun din po ang ating Diyos. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus at nanampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus, ang Diyos po ito, hindi niya ninais na tayo ay mahirapan, may karamdaman, mapahamak, maubusan, may kaguluhan, yan, pati ako'y nalilito yung kaguluhan. Alam niyo po, kapag siya yung tatay natin at alam natin na siya yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam po natin na ang lahat ng nais ng ating Diyos Ama ay isa kabubuti po natin. Hindi po nais ng Diyos na tayo mahirapan po. Wala pong nais ang Diyos sa atin, kundi ang nais ng Diyos
bilang anak niyang mananagumpay sa ating buhay. Amen? Kasi diba kung titignan po natin, kapag kasama po natin yung ating tatay, kapag kasama po natin yung tatay, di ba parang hindi ka natatakot? Parang naaalala ko po, ako po hindi ko po ko ilang taon po ako yun. Pagkasama ko po yung papa ko, pakiramdam ko secured ako. Hindi ako natatakot. Pero pag hindi ko po yung kasama yung tatay ko at pupunta kami sa isang lugar, parang alam niyo po yung may alinlangan, yung parang natatakot ka. Pero ang ramdam ko po yun, kasi pagkasama ko yung papa ko po yung time na pag kami po ay umaalis ng bahay namin, may pinupuntahan kami, alam niyo po yung relax lang ako maglakad. Kasi alam ko meron akong tatay na magtatanggol sa akin. At meron akong tatay na mag-iingat sa akin. So ganun din po yun. Ang ating Panginoon Hesus, every time na ikaw ay tumatakbo sa buhay sa mundong ito, alam niyo po ba kapatid, hindi ka dapat matakot. Kapag alam mo, ang tatay mo walang iba, kundi ang ating Diyos Ama. Kapag alam mong anak ka na ng Diyos, hindi ka na dapat matakot. Amen? Kasi walang ama na nais na ikapahamak ng kanyang anak. Ang nais ng kanyang tangat, ang nais ng ating ama ay tayo ay huwag matakot. Kundi tayo ay magtagumpay. Wala ka nang dapat alalahanin. So balik po tayo sa lagyanan ng bigas. Talaga nakatuon tayo sa bigas, no? Kasi kapag kasama mo ang Diyos, kahit walang laman yan, kapatid, kahit walang laman na bigas yan, kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Ayan. Parang ipinasok lang sa akin ng Lord, yung testimony po na lagi na sinasabi ni Pastor, na dumating po kasi yung time na kami talaga iniwanan na namin yung aming trabaho. Sa Manila pa lang po kami yun. Hindi pa po kami dito sa Pangasinan. Iniwanan po namin siya po yung naunang iwanan niya yung trabaho niya kasi gusto niya maglingkod sa Lord. Hanggang sa dumating yung time na iniwanan ko rin po yung trabaho ko para maglingkod din po kami at sabay kami naglilingkod sa Lord. Hanggang sa dumating yung time na dumating yung pagsubok. Kasi sabi namin, ang Lord, nagbibigay ng pagpapala yan. Hindi tayo pababayaan. Yung tagang kami ay bago-bago pa lang po sa Lord. Hanggang sa dumating yung time na iniwanan po namin pareho yung aming trabaho at wala na po kaming pagkukuhanan ng aming pinansyal. At si Cheska po 3 years old pa lang po yun. Dumating yung time na nanindigan kami na iwanan yung trabaho at kami ay maglingkod sa Lord. So in short, paikling ko po yung istorya, wala kami pinagkukuhanan. So, hindi namin alam kung sa kami kukuha ng pangkain po namin. Pero nanampalataya pa rin po kami sa Lord. Hanggang sa dumating yung time na isang araw, simulan ko sa araw, kasi pagkagabi matutulog na kami yung tapos na yung istorya. So, ganito po yun. Nang umaga pa lang po, alam na namin na wala pong laman yung aming bigasan. At kahit buksan ko yung rep, ang laman lang na rep namin, puro tubig. Puro tubig. Sino po dito yung puro laman ng rep niya ay tubig? Minsan ganun. Diba po? Naranasan po namin, pero sabi po ni Pastor, meron yan. Hanggang sa alauna na ng hapon, di pa rin po kami kumakain. Walang almusal, walang tanghalian, at si Cheska walang gatas po yun. So umiiyak po siya, nagugutom na po siya. Hanggang sa dumating yung time na, sabi ni Pastor, Leslie ka, bumili ka nga sa tindahan para makakain na tayo. So ako naman po, akin na yung pera, sabi ko. Akin na yung pera. Ginawa ni Pastor, eto, bumili ka sa tindahan. Pero wala po talagang inaabot na pera sa akin. So, ibig sabihin po na nagpalataya lang po kami sa Lord. Hanggang sa, ako naman po, alam kong wala akong hawak na pera. Pero nakabulsa po ako doon sa aking bulsa. At sinasabi ko po, habang ako'y naglalakad papunta sa tindahan, sabi ko, Lord, may gagawin kang himala. Lord, may gagawin kang himala. Lord, sabi ko, Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Nananampalataya kami sa iyo, Lord. Sabi ko, magkakaroon kami at hindi lulubog ang araw nito, kami ay kakain. Hanggang sa dumating yung time na nasa tindahan na ako. Kakatok na lang sa tindahan, sabi ko, pagbilan po, yung time na, hindi pa ako nakakapagsalita, nakita ako ng hipag ko. Sabi niya,
Sabi niya gano'n. Sabi ko, bibili ako ng pagkain namin kasi hindi pa kami kumakain. Ay, wag ka nang bumili, wag ka nang magluto. Meron akong pagkain doon sa bahay. Kami handa ako doon. So, eto na po. Hindi po ako bumili. Ano po nangyari? Binigyan po kami ng Diyos ng pagkain namin yung araw na yun. Hanggang sa lumubog ang gabi, meron pa pong binigay ang Diyos at hindi pa pa yun. Meron pa pong pangkinabukasan. May extra money na inibigay sa amin. So, ibig sabihin ko yan, kapag nagtiwala ka sa tatay natin, hindi ka dapat natatakot. Hindi ka dapat nag-aalala kasi meron Diyos sa mga pangyarihan na kaya nang ibigay ano nang wala sa'yo. Alam niyo po, kailangan po natin pananampalataya. Kasi kung wala tayong pananampalataya, hindi mo masusubukan ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi pa lang po pagkain. Meron pa pong grocery, diaper, gatas, pagkain kasi 3 years old pa lang po si Cheska yun. So sabi namin, nang dumating na yun at tapos na po kami kumain po yun, nagpasalamat po kami ni Pastor. Sabi namin, Lord, napakabuti mo, totoo ka talaga. Kapag pala nanampalataya sa iyong anak mo na walang doubt at hindi natin nililimitahan ng Diyos, magbibigay at magbibigay ang Diyos sa buhay mo, kapatid. So pag ikaw ay nananalangin sa Lord, alam mo yung position mo na ikaw ay anak ng Diyos. Dapat pag nanalangin ka, walang doubt. Manampalataya ka ng buong buo sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi doon mo makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Doon po kami yung time na yun. Kasi yung time na yun, wala po talaga kayo pinagkukuhanan. Hanggang sa dumating yung time, nagbigay po ang Lord na maaari po na yung pagkuhanan ng mga bagay na kahit sabihin natin maliit pero nakakaraos po kami. Ang nagbigay po sa akin ng idea ang Lord, yung time na yun na ako po yung nag-Avon, nag-boardwalk, nag-Tupperware po ako, tapos nagtitinda po ako ng Prosen. Yung binigay po sa amin na yung pera na po yun na ginawa ko po, nag-start lang po ako sa puhunan ng 300 sa mga Prosen hanggang sa inunti-unti ko. Alam niyo po, doon po kami nakakuha ng mga pangangailangan po namin, pandaos po namin sa araw-araw. Ganang kabuti ang Diyos pag nagtiwala ka sa Lord. Kasi bakit? Dapat malaman mo ang posisyon mo sa harapan ng Diyos. Bilang ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka talunan. Hindi ka defeat. Kasi bilang ikaw ay anak ng Diyos, panalo ka na, tagumpay ka na, victory ka na, victorious ka na, kapatid. Kaya kailangan, huwag kang mananalangin sa Lord ng may doubt. Sabi mo sa katabi mo, no doubt. Kung ang una kanina, ano daw po, para tayo naging tagumpay sa harapan ng Diyos? Po? Pangalawa? Pag eto naman daw po ang ginawa natin, mas lalo ka magtatagumpay. Number 3, mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Mas lalo kang magtatagumpay kapag pinag-aralan mo ang salita ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Sabi po dyan, huwag mong kaliligtaan basahin. Sino po dito araw-gabi binabasa ang kanyang Biblia? Taas po ang kamay. Sabi mo. Yan. Sabi po dyan, mas lalo daw po tayo magtatagumpay. Sabi po dyan, kung aaralin natin o mag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Sabi po dyan, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Sino po dito araw at gabi pinagbubulay-bulay niya ang salita ng Diyos? Hindi sila sabi po dyan, araw at gabi. Bakit po? Upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon, sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kapag pinag-aralan mo pala ang salita ng Diyos araw at gabi, sasagana ang buhay mo, magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Bakit? Kasi inaaral mo yung salita ng Diyos. Yung salita ng
Jesus. At si Jesus ang salita. Bakit po? Pinatunayan po yan sa John chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, ibig sabihin niya, pag araw-araw mo palang binabasa ang salita ng ating Panginoong Hesus, yung salita ng Diyos sa Biblia po, alam pala natin na ang Diyos ay lagi natin kasama. Amen? Kasi ang salita, simula pa ang salita ay Diyos at ang Diyos at ang salita. So, ibig sabihin po niyan, kapag alam mo ang salita ng Diyos, dapat ang pagsunod natin sa salita ng Diyos ay dapat nagdadala ito ng tagumpay. So, kapag ikaw pala alam mo ang salita ng Diyos, dapat nagdadala ng tagumpay sa buhay mo. Kapag ang salita pala ng Diyos ay sinunod mo, kapag ang salita ng Diyos ay may pagsunod ka sa salita ng Diyos, nagdadala pala iyang kapatid ng tagumpay sa buhay mo. So dapat pala kung ano yung napapag-aralan natin o nababasa mo araw-gabi sa salita ng ating Panginoong Hesus, dinadala ka pala niyan sa katagumpayan, kapatid. Kapag araw at gabi mo palang binabasa ang Biblia, dinadala ka sa katagumpayan, kapatid. Nagdadala pala ito ng katagumpayan sa iyo. Bakit? Sabi po sa Isaiah chapter 48 verse 17 to 19, ganito ang sabi ng banal ng Diyos ng Israel. Ni Yahweh na sa iyo'y tumubos, ako ang iyong Diyos na si Yahweh, tuturuan kita para sa iyong kabutihan, papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Oh, ang galing, di ba? Sabi ng Lord, tuturuan kita para sa iyong kabutihan, papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. So, ibig sabihin mo pala yan, kapag tayo pinatnubayan ng Diyos sa daan na ating lakaran, hindi ka na madadapa. Ano ka pong ibig sabihin? Hindi ka na malulubog sa mga problema. Amen? Sabi dyan, kung sinunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ang ganda na sinabi sa una ng Lord. Sabi ng Lord, tuturuan kita para sa iyong kabutihan, papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. So parang biglang may twist ang Lord dito, sabi niya, kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos. So, ibig sabihin po niyan, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang alon gumugulong sa dalampasigan. Wow! Kapag sinunod po pala natin ang salita ng ating Panginoong Hesus at tayo po ay sinusunod po natin ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin pala ang pagpapala dadaloy. Amen? So, ibig sabihin pala parang sa isang ilog daw po na parang sa isang dalampasigan na parang patuloy siyang umaagos ang pagpapala. So, bakit hindi natin basahin ang salita ng Diyos araw at gabi? Sabi po dito, kung sinunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi matutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang along gumugulong sa dalampasigan. So, ibig sabihin, kapatid, ang ating tagumpay daw po para ay sunod-sunod ang ating tagumpay, basahin natin araw-gabi ang salita ng ating Panginoon Jesus. Sabi po dyan, ang iyong lahi ay magiging sindami sana ng buhangin sa dagat at natitiyak kung hindi sila mapapahamak. Kung gusto mo na parang agos sa dalampasigan at sunod-sunod ang iyong pagpapala, sabi na Lord, aralin mo ang kanyang salita araw at gabi para lahat sunod-sunod ang pagpapala, umaagos ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Ito pala yung nagdadala sa atin sa katagumpayan. Amen? So, sino po dito magbabasa na araw at gabi ng salita ng Diyos? Sabi po dyan, promise ng Lord po yan. Araw at gabi, kapag ikaw ay minahal ng salita ng Diyos, sabi po dyan, sunod-sunod ang pagpapala na hindi natutuyo na parang agos sa dalampasigan. Diba? Napakasarap pakinggan. Amen? So, ibig sabihin ng salita po ng Diyos, ito po ay nagpapasariwa sa ating buhay na nagdadala ng biyaya sa buhay mo. Parang sinasariwa
niya ang salita ng Diyos, yun yung nagdadala sa atin ng pagpapala. Sabi po sa awit 1, chapter 1, verse 2 to 3. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Napakasarap na malaman natin na ang salita ng Diyos ay nagdadala sa atin ng tagumpay, nagdadala sa biyaya sa ating buhay, kasi ang kautusan daw po pala ni Yahweh, dapat binubulay-bulayan din po natin. Amen? Kasi doon mo makikita na ang tagumpay talaga ng isang anak ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa salita ng ating Panginoong Hesus. Importante po ang Biblia sa ating buhay. Sabi ko nga po sa inyo, naalala niyo po ng Sunday, di ba po ng Sunday yung pinagawa po sa amin ni Pastor, di ba? Pinayakap niya sa amin yung aming Biblia at tapos ipinatong namin sa aming ulo po. So ano po ang nangyayari? Ibig sabihin niyan, nagbibigay na sa atin at sinasariwa ng salita ng Diyos yung mga bagay na ginagawa niya sa ating buhay. So ibig sabihin, kapag sinasariwa ng Diyos po yung mga salita niya sa ating buhay, ibig sabihin po niyan, hindi tayo maghagapi ng kaaway. Ito yung nagbibigay ng lakas po sa ating buhay. Bilang anak po ng Diyos na mananagumpay, dapat alam po natin kung ano yung posisyon natin sa ating Panginoong Hesus. Number 4 po, you must stand in the promise of God. Kapag alam mo na ikaw ay anak na ng Diyos, panghawakan mo at istara mo ang promise ng Lord. Kasi ang pangako ng Diyos kailanman hindi napapako. Ang pangako ng Diyos kailanman hindi nabibigo. Sabi po sa Bilang, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Kasi minsan po, di ba, ang pangako ng tao napapako. Di ba may kasibahan tayo, pangako ka ng pangako, pero napapako. Sino po dito yung maraming pangako sa kanya na napako na? Eh, wala pa po nangako sa inyo. Parang wala nangako. Diba? Pero ang Diyos, sabi pag nangako siya, istanan mo yung promise ng Lord. At alam mo na ibibigay ng Diyos. Kaya sabi po dyan, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano nang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Sa sino po naniniwala dito na tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa buhay mo? Amen, lahat tayo. Wala pong doubt? Nagtitiwala po tayo sa Diyos? Kasi sabi po dyan, ang pangako ng Diyos, kailangan tayuan natin. Kasi meron nagsasabi kasi minsan na, pangako ng Diyos, ang tagal-tagal naman. Parang ganito. Kasi meron pong testimony po dyan eh. Pero hindi pa rin po siya pinabayaan ng Lord. Meron pong testimony po dyan na merong isang ginang na testimony. Sabi niya, tagal-tagal ko na po nananalangin sa Lord. At ang dami-dami ko nang nabasang pangako ng Diyos. Ang dami. Sino po nakakaalam dito na ilan ang pangako ng Diyos na nabasa mo sa Biblia? Alam niyo yun? Libo-libo ang pangako ng Diyos. Hindi ko man po masabi ko yung pinaka-sakto, pero alam niyo po ba, libo-libo po ang pangako ng Diyos sa bawat anak niya. Amen? Amen po? So, ibig sabihin po niya, ang Diyos po, pag nangako, kailangan tayo mo yung kapatid. Kasi alam mo, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At alam natin ang Diyos, hindi nagbibigo sa mga bagay na pangako niya sa atin. Sabi po dyan, kung mangangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Mangako man ng Diyos sa buhay mo, tutuparin ito ng Diyos. So, itong ginang na ito, sabi niya, balik po tayo dyan. So, ang ginang na ito, sabi niya, ang tagal ko nang nananalangin sa iyo, Lord. Ang dami mo ng promise sa akin. Ang dami mo ng pangako. Sabi mo, Lord, pagpapalain mo ako. Lord, sabi mo, ganito gagawin mo sa akin. Lord, sabi mo, ito yung gagawin mo sa aking pamilya. Lord, ang dami-dami ng pangako mo, Lord. Pero ni isa, wala pang natupad sa akin. Sabi ng ginang. Pero alam niyo po, itong ginang ito, umabot na po siya ng 50 years old. Hanggang sa pag-abot niya po niyan, sabi niya,
kahit isa. Walang pangako, yung pangako ng Diyos, kahit isa, wala pang natupad sa akin. Tiniistanan ko pa rin, tatayuan ko pa rin hanggang sa huling hininga ko. Yung pangako ng Diyos, panghahawakan ko, natutuparin niya sa akin. So, dumating yung time na patuloy pa rin po siya naglilingkod, patuloy na pa rin po pinagagamit yung kanyang buhay sa ating Panginoon Jesus. Dumating yung isang araw na nag-testimony siya. Sabi niya, alam niyo po, yung time na sinabi ko na panghahawakan ko yung pangako ng Diyos kahit hanggang sa huli ng aking hininga kasi alam ko, tutuparin ng Diyos yun. Alam niyo po, nagpa-testimony po siya, sabi niya, lahat po ng pinanalangin ko sa Lord at lahat pala ng pangako ng Diyos sa bawat mga anak niya ay tutuparin niya ng merong pagkakataon at merong panahon. Kung merong ang pangako ang Diyos sa iyo na hindi pa tinutupad, may panahon po doon. Kung meron pang pangako ang Diyos na tinupad na sa iyo, panahon mo na yung kapatid. So, ibig sabihin kasi, ang ginagawa po ng Diyos, bago niya ibigay sa atin ang pangako, tinitignan niya talaga na kahit anong pagsulok mo sa buhay, hindi ka nabibitaw. So, ibig sabihin, kapag yun ay nakita ng Lord na iniistanan mo siya kahit anong problema, yung pangako, dun dadalo yun ng ating Panginoon Jesus. Yung promise ng Lord. Kasi ang Diyos po kasi, ayaw niyang masira sa pangako ng kanyang mga anak. Kasi bakit po? Ayaw masira ng Diyos yung pangako niya sa mga tao. Kasi ang mga tao, nangangako at napapako. Pero ang Diyos, kailanman hindi napako. Amen? Hindi napako ang kanyang pangako. Bakit po? Kasi po ang pangako po ng Diyos ay tunay na maghaganap. Amen? Amen? Sino po dito naniniwala na tunay na maghaganap ang pangako ng Diyos? Amen? Kasi there is power in the word of God. Kapag naniwala ka sa salita ng Diyos, ano bang promise sa'yo ng Lord? Matutupad. There is a power in the word of God. There is a power in the word of God. There is a power in the word of God. Makapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. There is the power in the word of God. Amen? Amen! Kung titignan niyo po yung ating paligid, ano nakikita niyo? Words of God? Ano pa po yung nakikita niyo? Ang dahil niyo po nakikita, eto na lang po. Kasi ito napakahalaga. Amen? Amen kay Pagad, wala pa nga akong sinasabi. Napakahalaga to. Di ba sa unang creation ng ating Diyos, ano pa ang wala? Bago mag-create ang Diyos, anong wala? Liwanag at mayroong dilim. So, ibig sabihin yan, nang kinreate po ng Diyos ang liwanag, naganap. Kasi kung titignan po natin ang hindi po nag-create ang Diyos ang liwanag, napakadilim. May makikita ba kayo? Wala, di ba? Napakadilim. So, ibig sabihin, doon pa lang yung pangako ng Diyos nagliliwanag ni. Sabi ng Lord, lilikha ako ng araw. Bibigyan ko ng liwanag. Kung merong dilim, merong liwanag. Kung merong gabi, merong araw. So, ibig sabihin yung pangako pa lang ng Diyos, kakaiba na. Kasi kung wala yung liwanag, wala yung araw, gusto niyo ba, gabi, laging gabi na lang? Lagi tayong tulog. Kasi pag gabi, lagi tayong tulog. Pero pag umaga na po, di ba, gising na tayo. So, ibig sabihin po niya, sa unang creation po ng Lord, liwanag kaagad yung binigay sa atin ng Diyos. So, ibig sabihin yung liwanag na ibinigay ng Diyos sa atin, ibig sabihin po yun ang nagtataglay ng patnubay sa atin. Yung liwanag na yun, yung liwanag na ibinigay ng Diyos sa atin, yun yung Espiritu niya na ibinibigay sa iyo, kapatid. Amen? Kasi nagliliwanag na sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga, there is the power, the word of God. Ibig sabihin niya, nagliliwanag na ang salita ng Diyos sa iyo, kapatid. Bakit? Kapag nagliwanag na sa iyo ang salita ng Diyos, hindi ka napapabayaan ng ating Diyos Ama. Ulitin ko po, kapag nagliwanag na sa iyo ang salita ng
hindi ka na pababayaan ng ating Diyos Ama. Amen? Sabi nga po sa Hebreo chapter 13 verse 5 to 6, huwag kayo magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. So, ibig sabihin niyan, alam mo nang anak ka ng Diyos. Dapat lagi mong kiniklaim, I will never leave you, no forsake you. Hindi ako matatakot, di mo ako pababayaan, di mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Yung lagi i-claim mo sa Lord. Bakit? Kasi mananagumpay ka na at binigyan ka na ng liwanag ng ating Panginoong Hesus. Number 5, God is the control of your life. So, ibig sabihin po niyan, kapag anak ka na ng Diyos, siya na may control ng buhay mo, kapatid. Amen? Sino po dito yung gusto niya kuntulin na ang Diyos ang kumontrol ng kanyang buhay? Lahat po tayo, amen? So, ibig sabihin, kapag tayo po nilikha ng Diyos, hindi na tayo ipababayaan ng Diyos. So, ibig sabihin po niyan, kapag nilikha ka na ng Diyos, at may liwanag ng ibinigay ang Diyos sa'yo, never ka nang pababayaan ng ating Panginoon. Yun lamang kung hanggang saan ang pananampalataya mo, kapatid. Sabi sa Isaiah chapter 46 verse 4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok, at kayo tumanda, kayo nilikha ko, kayo tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. Sabi po dito. So, ibig sabihin po niyan, sa tiyak pa lang po ng ating ina, tayo ay may tagumpay na. Sa sinapupunan pa lang ng ating nanay, victorious ka na, kapatid. Tagumpay ka na. Alam niyo po ba yung kapag ang baby, diba, kapag lumabas na sa kanyang sinapupunan, kanyang ina, ano po yung unang naririnig natin? Paano po iiyak? Nga talaga. So, ibig sabihin po niyan, doon pa lang sa sinapupunan ng ating ina, ay tayo ay victorious na. Victorious ka na. So, ibig sabihin, doon sa inilabas ng sinapupunan tayo, sa sinapupunan ng ating ina, yung iyak na yun, yun yung ibig sabihin ng iyak, yung iyak na yun, cry of victory. Paglabas mo pa lang sa tiyan ng nanay mo, victory ka na. Cry of victory. Cry of victory. So, ibig sabihin yan, nang tayo ay iniluwal na ng ating ina sa kanyang sinapupunan. Hindi mo ba alam, kapatid, tagumpay ka na. Diba ang baby, kapag inugot mo sa sinapupunan ng kanyang nanay, diba itinataas at pinapalo, diba umiyak, wah, wah, parang pangit ang iyak. Diba pag umiiyak, ibig sabihin pala yung iyak na yun, cry of victory. Cry of victory. Kasi sabi nga po, we are more than conqueror, we are the son of victorious God. Anak ka na ng Diyos, kaya victory ka na. Victorious God, victorious ka na. Mananagumpay ka na. Yan daw po ang cry of victory. Amen? We are more than conqueror, we are the son of victorious God. Sabi nga po sa 1 Corinto 11-25, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus, sa breaking na po ito, nadala ako ng cry of victory. Tapos nadala ako kasi pang cry of victory ko pala. Kasi kayo, sabi niyo kasi, yung cry of victory po pala, yun po talaga yung tagumpay natin. Patawa lang po ako, kaya naman. Kaya hindi ko tinuloy eh. Palusot pa si sister. Sige po tayo po tumayo sa handa